beloved Boss Mike Cervera. Ito ang problema ngayon. Meron silang pinapauso, na propaganda na naman at naratibo. Pinapauso ng mga hayop, si Sara Duterte lang daw ang makakasugpo ng makakabayad ng utang ng Pilipinas. Ibang klase talaga itong mga kababayan ko. Tignan nyo ho ito. Yan ang pinapauso nila ngayon. Sabi dito ni Robin Padilla, Sara Duterte kaya umanong bayaran ang utang ng Pilipinas na mahigit 18 trillion kung sakaling magiging presidente siya ayon kay utang ina mo. Nakao pa ko ha. Pangilan yan mga kababayan. Yung tatay nga niya, dinoble ng mahigit yung utang ng Pilipinas. Yan pa kayang bobo na kagaya ni Robin Padilla? Isipin nyo mga kababayan ko pagkaisipin nyo to, hayop na pambobola na to, hayop na pan-uuto na to. Kaya etong mga didis naniniwala sa mga to. Bakit? Tingnan nyo, ganyan sila mambudol. Ulitin ko, si Rodrigo Duterte na tatay ni Sara Duterte, tatay din ni Pulong, baka magselos, tatay din ni Baste at tatay ni Kitty, na asawa nung Elizabeth at naging asawa rin ni Hanilet. Ano nangyari mga kababayan ko? Nabayaran ba ni Digong ang utang ng Pilipinas? Halos i-triple. Nakuha nyo mga kababayan ko? Halos i-triple yung utang ng Pilipinas ni Rodrigo Duterte na tatay ni Sara Duterte. Yan mga kababayan ko. Tingnan nyo! Putik Sara Duterte kayang bayaran ang utang ng Pilipinas na mahigit 18 trillion kung sakaling maging presidente daw. Putik na yan. Putang ina talaga. Nakao pa ko ha. Ayop. Sabi ko sa inyo, yung mga didis, ganito yung mga gusto nila, hindi na nila aaralin, hindi na magre-research, hindi na huyo. Wala silang ganun. Wala lang common sense. Kung ano ang sinabi ng kanilang mga leader, ayan, tulad niya, si Robin Padilla, parang isang pastor ni Sara Duterte. Ang gagawin ng mga DDS Amen. Purihin si Buday. Rerura. Buday. Diba? Purihin si Buday. Gagalong-galon yung mga hayop na mga yan, mga kababayan Hoy, may DDS ba dyan? Baka may DDS yan. Gusto nyo, iabante nyo to. Pag-usapan lang natin to. Pag-usapan natin to mga kababayan. Kung paano isasagawa, ito nga ganito. Ako, kaya ko rin sabihin yan mga kababayan Kahit pa ho, 50 trillion. Pag ako naging presidente, kaya kong bayaran yan. Pwede ko sabihin na, sige Mr. President, umutang ka ng umutang. Pag dumating ang panahon ng 2028, tatakbo kong presidente. Kahit 50 trillion pa ang utang mo, babayaran ko lahat. Back to zero. Nakao pa ko ha. Ang sagot ko naman dyan, mga kababayan, putang ina ka, Sara. Putang ina mo uli, Sara. Babayaran mo yung 18 trillion, putang ina mo uli, ibalik mo muna yung 448 million na pinababalik sa'yo ng COA, putang ina mo.
Tao ka kaya! Di ba? Simple lang mga kababayan ko. At putang ina mo, Robin Padilla. Huwag mo sabihing idol ka namin sa Baby Ama. Di ba? Idol ka namin sa Baby Ama pero hindi ka namin naging idol mula nang pumasok ka sa politika. Isa ka pa, kinang-ina mo. Mga kababayan ko isipin nyo maigi. Kaya palang bayaran ni Sara Duterte yung 18 trillion. Sabi ni Robin Padilla. Di balik niya na. Ura-urada, yung hinahanap ng COA. Yun na muna, ibalik mo. Bago kami maniwala dyan, dapat ganun kayo mag-isip. Kayong mga DDs na bobo. Kasi, hindi kami naniniwala sa mga pinagsasabi nito. Maliwanag pa sa sikat ng bumbunan ni Bato at ni Marcoleta na takipan lang ng piluka. Pangbubudol ito gusto nyo, tawagin nyo si Marcoleta. Pag-usapan natin kung paano gagawin ni Sara Duterte yan. Tapos pakinggan natin kung paano niya iaabante. Si Sara Duterte na lang. Tanungin nyo. Pagsalitain nyo kung paano niya gagawin yan. Pero bago siya sumagot, ibalik niya muna yung sinisingil ng COA na nagkakahalaga ng 448 million pesos o kulang-kulang kalahating bilyon. Sige nga mga kababayan ko. Gago talaga itong mga to, no? Napakagagago. Ayan, mga kababayan ano pang gusto nyo patunayan dyan? Binobola na nga kayo. Sabi nga dito, yan Sa Justice Committee. Pakinggan nyo to mga kababayan ko Pakinggan nyo yan. Pasok. Yung mag-trial dyan sa Justice Committee. Ang tanong ko lang, bakit pa ayaw marap ni Vice President sa Justice Committee? Sabi niya, there will be a bloodbath. Iniisang patak ng dugo, wala akong makita. Wag na nga. Bloodbath, wag na nga dugo kahit na lang regla. Ultimo regla, gapatak ng regla ni Sara, hindi makita sa kamera. Utang ina mo uli, Sara. Yung bloodbath, hinahanap nila. Kung ako manananggol mo, babalikan kita. Pinagtanggol-tanggol kita. Kita niyo yung mga vlogger nila, di ba? Ano sabi nila? Ayan. Ready ang aming pambato bilang presidente. Handa na humarap sa inyo. Di ba? Ang yayabang ng mga vlogger nila dahil sabi ni Sara, ready ng bloodbath sa Kongreso. Putang ina. Nasaan na ngayon yung Sara nyo? Nasaan na? Ultimo regla, ultimo gapatak na regla ni Sara, wala po tayong maamoy sa kamera. Wala, mga kababayan. Sige, Sara, padala mo kahit yung napkin mo na punong-puno ng regla, okay na yan. Tao ka kaya! Di ba, mga kababayan ko? Ayan, tignan nyo. Ang mga tao, Sara Duterte. Hinahanap na yung pinagyabang mo na bloodbath mo. Hinahanap nasaan na yun? Pasintabi po sa mga kumakain ng dinuguan. Di ba, mga kababayan? Pasintabi po, bloodbath to Shoni Pinede, ano ba? Di ba, bloodbath? Dugo yun kahit nagapatak nga ng dugo, wala. Bakit yung regla? Hindi ba dugo yun? Wag na, yung regla na lang, yung unwanted blood. Di ba? Yung unwanted blood na lang ni Sara, para wag na nating sabihin na regla, yun na lang sana, no? Yung pinadala niya, eto na yung bloodbath, eto na yung dugo na hinahanap mo, Mike Cervera. Wala,
Siyempre, ang mga kababayan, bilang mga abogado ni Sara Duterte, pagtatanggol nila sa abot ng kakayanan nila. Gagawan nila ng ng katwiran, pero mga kababayan hindi na ho pakikinggan yan. Kesyo daw mga kababayan karapatan naman ni Sara na ang abogado niya na lang ang papuntahin, okay na yun. Hindi nga yun eh. Yung ba yung karapatan ba ang pinag-uusapan dito? Hindi naman karapatan eh. Di ba? Mga kababayan, mag-isip nga kayo, mga potang ina nyo eh. Kayong mga TDS, mag-isip nga kayo kung nasa katinoan pa kayo. Ito na paniniwalain na naman kayo ni Gasolito. Kasi nga ayaw marap eh. Kaya yung mag-trial dyan sa Justice Committee, ang tanong ko lang, bakit pa ayaw marap ni Vice President sa Justice Committee? Sabi niya, there will be a bloodbath. Ni isang patak ng dugo, wala akong makita. Wala. Kasi nga ayaw marap eh. Has she turned chicken? I will answer that. Ayan na mga kababayan si Gasolito. Mga kababayan ko, pakinggan nyo maigi ito. Malupit ang sagot niya. Ito na ang sagot. Very incisively. Incisively. Yung right to appear, she does not want to go there because she does not have to. That is the right of every person. Kita nyo, hindi na daw kailangan na pumunta kasi meron naman siyang karapatan. At yun po, ang ginagamit ngayon, gago rin to eh. Kita nyo mga kababayan ko, dinadaan lang tayo sa English pero alam nyo, ito ang matindi. Yung mga bobong mga TDS, basta nakarinig ng salita ng English kahit na hindi nila naiintindihan, amin yung mga yan. Mawalang galang. Mawalang galang sa iyo na mautog kang hayop ka. Ang pinag-uusapan dito yung salita na galing mismo sa bunganga ni Sara Duterte na bloodbath, hindi yung karapatan. Tama ba mga kababayan? Tanggalin mo yung karapatan kasi hindi naman yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, palabra de honor. Diba mga kababayan? Palabra de honor. Yun po yung pinag-uusapan dito eh. Hindi naman yung karapatan eh. Lahat naman may karapatan. Diba? Pero yung galing sa bunganga ni Sara Duterte na ready ako na makipag-bloodbath sa mga taga-kongreso. Kaya kong sagutin kung sino si Mary Grace Piatos, Pinag-usapan ba doon? Yung karapatan? Di ba ang pinag-uusapan na dyan, yung palabra de honor ni Sara Duterte? Tang ina nyo! Di ba? Yun yun eh. Kaya kahit ano sabihin ni etong nalibugan kay Sara Ilago. Di ba? Itong sino ba to? Ito yung nalibugan kay kay Sara Ilago. Yung po panlilin lang na. Mawalang galang. Mawalang galang sa iyo, Topacio. Huwag mo lilangin ng tao. Hindi na ho yun ang pinag-usapan yung karapatan niya. Kasi sa pagsasalita ni Sara Duterte na handa siya na makipagduguan na laban, diyan po sa Kongreso, winade niya na yung sinasabi mong karapatan. Tama, mali. Wait na yun. Nagsalita na Huwag mo lang gamitin kasi si Sara Duterte mismo ang nag-wave no. Sorry naman. Lambing ko lang yun. Di ba? Nung pinag-ngangal-ngal mo pa. Ano pang pinag-ngangal-ngal ni Topacio dyan? Di ba? Wala na ho. Mga kababayan ko. Ang tanging ginagawa na lang nila,
ang tanging ginagawa na lang ng kampo ni Sara, damage control. Yun na lang ho yung kaya nilang gawin. Mag-damage control sa mga nangyayari ngayon na pagtatago ni Sara para humarap sa kamera. Mga kababayan ko, 11 araw na. Magdadalawang linggo na ho. Ha? Magdadalawang linggo na ho na hindi ho nagpapakita si Sara Duterte. Anong kinatatakot ni Sara Duterte? Hanggang siya ngayon, mula nang bago lumabas si Ramil Madriaga sa kamera at ibinunyag yung kanyang mga nalalaman, wala na. Hindi na ho makapagpakita. Kaya hanapin nyo si Sara. Pwede ho bang makipost sa inyo? Oo, pwede ho bang makipost sa inyong lahat? Oo. Sara, nasan ka na? Nandito na kami sa kamera. O, pwede yun, ano? Ha? May rhyme naman eh. Sara, nasan ka na? Nandito na kami sa kamera. Di ba, mga kababayan ko? Hanapin nyo si Sara. Eh, si Pangulong Bongbong, isang araw lang hinahanap nila eh. Nagawa na nila ng issue eh. Oh. Oh, yan, oh. Where na you, Sara? Ganun. Oh. Di ba? Oh, kayo. Sabi ko sa inyo mga kababayan, oh, yan, sila Arnold Lopez, sila Ronald Mediana, Aquarolls. O, sino ba? O, sa inyo pong lahat. Ang boses ng bawat isa sa atin ay mahalaga. Simpleng post, yan po ay kakalat para makarating sa mga kinaukulan, sa mga mangmang lalo. Di ba, mga kababayan ko? Ano? Missing in action na si Sara, Boss Mike. Ayun na nga. Malamang magre-resign niya kapag nakarating na ng Senado ang impeachment niya. Eh mga kababayan, bukas haharap si Senator Trillanes. Oh, haharap eh. Oh, paano ngayon yun? Di lalong magtatago yan. Kay Ramil Madriaga nga, nagtago eh. Diba? Kay Ramil Madriaga, nagtago! Kaya etong paliwanag ni Panelo, pambobola ito. Oh, pakinggan nyo uli. Oh. I will answer that very incisively. Naksamputang ina mo. Yung right to appear, she does not want to go there because she does not have to. That is the right of every person. Ayaw niya daw magpunta ron dahil hindi naman na daw kailangan. At yun naman ay kanyang karapatan. Tama bang katwiran? Tama bang katwiran yon, mga kababayan? Hindi naman na daw kailangan. At yun naman daw ay kanyang karapatan. Diba? Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Eh, hindi naman ho yun eh. Either in a criminal case, a civil case, or in any case. Okay. I will throw the question back. Bakit si Panelo gumagano na? Ha? Oh, sige tuloy. Not to my good friend. Kita nyo? Satisfied po ba kayo sa sagot? Ulitin ko. Yung sinasabing karapatan ni Sara Duterte, winave niya yun. Mula po nung sinabi niya na ready na siya, haharap siya, na ano? Ha? Nang dugo ang laban eh. Si Topacio. Ayan, si Topacio! Si Topacio, ano? Yan, si Topacio, yan. Napapanelo tuloy ako. Naalala ko si Panelo sa Hong Kong, mga kababayan eh. Si di ba? Si Panelo eh, mga kababayan eh. Alam nyo, pinagtawanan lang sa Hong Kong eh. Sumisigaw na, Sara Duterte, di ba, Eliza? Delia Sacoco. Naku, nagdatingan yung mga boss kong magaganda. Oh. Di ba? Ano sabi? Sara Duterte. Oh, BBM. Hindi mawala sa isip ko yun eh. O ngayon, si Topacio, nagyayabang. Sabi ni Topacio ganyan eh. Katwiran daw ni ano yan, ni,
Karapatan daw ni Sara yan. Oh, kung ayaw pumunta, wala tayong magagawa. Eh, bobo pala kayo eh. Sinabi nga ni Sara na handa siyang makipagdigmaan ng duguan. Oh, at sasagutin niya daw yung kanyang mga inaakusa sa kanya. At meron pa silang pinakalat na kaya daw nilang patunayan na meron daw Mary Grace Piatos talaga. Eto nga ho ang nangyari, mga kababayan. Biglang lalabas si Ramil Madriaga. Mukhang yung Mary Grace Piatos na ilalabas nila, mukhang kilala ni Ramil Madriaga kaya umurong. Kaya wala na hong Mary Grace Piatos. Naurong na ho eh. Naurong na eh. Wala na. So, naku, yari tayo eh. Lalabas si Ramil Madriaga. Paano pa? Sino pang ilalabas natin na magiging Mary Grace Piatos? Kilala ni Ramil Madriaga yung ilalabas nating Mary Grace Piatos. Di wala na, di ba? Sunog na ay Chang. Di ba? Thank you naman kay Alyssa. Di ba? Yan yun. Our beloved Boss Mike